Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Ang lahat ng papuri at salamat ay para kay Allah, naway ang kapayapaan at pagpapala ay sumakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kapamilya, mga kasamahan at mga tagasunod hanggang huling araw. Pagbati ng kapayapaan ay sa inyong lahat. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang paksa po natin sa mabiyayang araw na ito ay pagpapatuloy ng ating series na pagbibigay ng kahulugan ng Quran o yung tafsir series na ating nasimulan nitong mga nakaraang araw. At ngayon ay dadako tayo sa chapter 112 mula sa banal na Quran. Isa ito sa mga kabanata ng Quran na kinakabisa o kabisado ng halos lahat ng mga Muslim pagkatapos ng Surah Al-Fatiha. Kasi ito yung tinatawag na isa sa mga kisar, isa sa mga maiikling kabanata na madaling sauluhin, number 1. At number 2, sa mga nangangaral ng Islam, ito ang palagi naming pinapakabisa sa mga bagong Muslim para mas mabilis at mas madali para sa kanila ang pagsasagawa ng salah. So ano ba yung surah na ito? Anong kabanata ba ito? Walang iba kundi ang Surah Al-Ikhlas. Yung Suratul Ikhlas. Sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung Suratul Ikhlas? Ito yung Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. So yun, yung napakaikli na surah na yun, yun yung Suratul Ikhlas. Yun yung Suratul Ikhlas. Anong ibig sabihin ng Suratul Ikhlas? Ibig sabihin ng Suratul Ikhlas, galing siya sa word na akhlasa yukhlisu, ibig sabihin yung kalinisan. Another meaning nito, yung sincerity. So, bakit siya tinawag na ganito, Suratul Ikhlas? Kasi nga, sa surah na ito, nililinis niya, at ginagawa niyang sincero ang isang tao mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mula sa pagsamba sa mga bato, sa mga ribulto, at sa anumang bagay na nilikha lamang at hindi iyaong lumikha. At isa ito sa mga katibayan ng Suratul Ikhlas, ay isa sa mga katibayan ng tinatawag na Tauhid. Ano yung Tauhid? Kung sa Kristyanismo mayroong Trinity, sa Islam naniniwala tayo bilang mga Muslim about the oneness of God, about the singularity of God. Naiisa lamang ang dapat sambahin. Kung naniniwala ka na mayroong Diyos na lumikha at naglalang at nagbibigay ng biyaya sa mga tao, sa pananampalatayang Islam, tayo rin ay naniniwala na dapat yung lumikha at naglalang at nagbiyaya lamang ang karapat-dapat sambahin. At ito ang ibig sabihin ng Tauhid. At ang Tauhid ay nahati sa tatlo: Tauhidul Rububiyyah, Tauhidul Uluhiyyah, Tauhidul Asma'i wa Sifat. Pag sinabi nating tatlo, hindi ibig sabihin niya na tatlo yung Diyos, bagkos naniniwala tayo na yung concept ng pagiging isa ng Panginoon ay mayroong tatlong guidelines na dapat mong tignan. At ito nga yung Tauhidul Rububiyyah, Al-Uluhiyyah, Al-Asma'i wa Sifat, at sa ibang paksa natin ito tatalakayin insyaallah ta'ala. Itong Suratul Ikhlas ay sabihin na natin na isa sa mga pinakamadaling masaulo sa banal na Quran, at tinataglay nito yung konsepto ng Tauhid. At yung Tauhid, ito mismo yung nilalaman ng Shahada. Ano yung Shahada? Ito yung pinakaunang haligi ng Islam. Pinakaunang haligi ng Islam. First pillar of Islam. Hindi ka magiging Muslim kung hindi ka maniniwala dito, kung hindi mo ito gagawin. Ito yung pagsabi mo, yung pagsaksi mo, pagdeclare mo ng La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah, at si Muhammad ay sugo ni Allah. So, ito yung laman nito. Itong Suratul Ikhlas, ang laman niya ay yung mismong kahulugan ng Shahada. Sabihin na natin itong pinakasentro ng paniniwala sa Islam. Itong tinatawag na Tauhid. Again, singularity of God. At hindi lamang dito nagtatapos ang
isa sa mga katibayan ng kahalagahan ng kabanata na ito. Bagkos bilang mga Muslim, naniniwala rin tayo ng Surah Al-Ikhlas ay ginagamit o isa sa mga kabanata na ginagamit ng mga Muslim bilang panggamot. Sa ibang mga relihiyon at sa ibang paniniwala, meron silang mga binabasa, mga incantations na hindi natin alam kung saan nagmula. Sa Islam, meron ding binabasa. Ano yung binabasa tuwing may sakit ang mga tao o sinaniban ng mga inkanto o ng mga jinn? Hindi tayo nagbabasa ng kung salita ng sinuman, bagkus nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, at ito ay walang iba kundi yung mula sa banal na Quran, at naniniwala tayo na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, gagaling yung tao. Okay? So, ito yung mga kabanata na ginagamit sa panggagamot. At pwede itong gamitin ng kahit sino man na mayroong pananampalataya at matibay na paniniwala na siya ay gagaling sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Itong Suratul Ikhlas. Actually, hindi lang yung Suratul Ikhlas, bagkos 3 sura ito. Ano yung mga 3 sura na ginagamit sa panggagamot? Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwing siya ay pupunta sa kanyang higaan, siya ay magkakaroon ng baso sa kanyang kamay, at ito ay kanyang hihipan habang binabasa niya ang Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, at Qul a'udhu birabbin nas. At pagkatapos ay yung kanyang kamay ay ipapahid niya sa kanyang buong katawan. Ito ay kabilang sa mga sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron kang baso, lagyan mo ng tubig, ipan mo ito, tapos basahin mo yung 3 sura, sura na ito, Al-Falaq, An-Nas, at saka Al-Ikhlas. At yung kamay mo, pagka hinipan mo, ganun din, ipahid mo sa buong katawan mo na may paniniwala ka na sa pamamagitan nito, dahil ayon ito sa gawain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay gagaling. Ikaw ay gagaling. So, ano ibig sabihin ng Suratul Ikhlas? Ang tagal-tagal mo nang binabasa, ilang taong ka ng Muslim, hanggang ngayon hindi mo pa naiintindihan. Anong ibig sabihin ng Surah Al-Ikhlas? Magsimula tayo sa pinakaunang bersikulo nito. Sinabi ng Allah, Qul huwallahu ahad. Qul, pag narinig mo ito, lagi itong nababanggit sa Quran, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbin nas. Pag sinabing Qul, ibig sabihin, say. Sabihin mo. So, ang inuutosan dito, sabihin mo, O Muhammad. Sabihin mo, O propeta ni Allah. Qul. Sabihin mo, ano yung dapat sabihin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabihin mo, O Muhammad, huwallah, siya si Allah. Ito yung pangalan ng Panginoon, siya si Allah. Ahad, siya ay nag-iisa. Qul huwa Allah. Sabihin mo, Muhammad, siya si Allah. Ahad, ang nag-iisa. Allahus Samad. Allahus Samad, siya yung Samad. Pag sinabi mong Samad, alladhi yasmudu ilayhi kulli shay. Sa kanya sumasandal yung lahat ng bagay. Sa kanya nananalig ang lahat ng bagay. Sa kanya umaasa ang lahat ng bagay. Siya yung pinaniniwalaan ng mga scientifico na mayroong supreme being na nagmamanage ng buong kalawakan. Dahil imposible na sa perfect na rotation at estimate ng bawat heavenly bodies ay walang kumukontrol nito. So yun si Allah subhanahu wa ta'ala, As-Samad, ang nagbibigay, ang kumukontrol, ang nangangalaga. Okay? Lam yalid, siya ay hindi nanganak. Walam yulad, at siya ay hindi ipinanganak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. At wala sinuman o walang anuman ang katulad sa kanya. So ito ang kabuuan na kahulugan ng Suratul Ikhlas. Kung meron kayong katanungan, huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment o mag-send ng PM sa ating messenger. Hanggang dito na lamang. Magkita tayo sa next episode ng kahulugan ng Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.